Com Willie, it is always a privilege and a pleasure to be spending time with one of the most important sports leaders in the Philippines because you are the leader of a national Philippine institution, ang PBA. Minsan ba, Com, para bang napapakurot ka, parang totoo ba to that you are a long-running commissioner of an institution like the Philippine Basketball Association? May nagsabi sa akin yan eh. Com, ikaw yung ganito, ikaw yung ganito. Sinasabi ko sa kanila, hindi ko pinapasok sa isip ko eh. Kasi pag pinasok mo sa isip mo, magiging ibagalaw mo, medyo baka yumabang ka, lumaki ulo mo. Ako hindi. Ako kung ano yung nakita mo dati, Miko, kung ano ako nung stats ako nun at floor director, ganun pa rin ang ugali ko. Hindi ako nagbabago sa mga tao, yung mga kasamahan natin, lalo sa vintage pa. Ganun pa rin ako. Hindi ko iniisip na commissioner ako. Kung sa bagay, no? Pag masaya ka, kung paano ka maging masaya noon, ganun ka ngayon. At kung paano ka magalit doon, ganun ka pa rin Hindi, mas iba yata pag nagalit ako ngayon. So, humingi ako sa pasensya sa mga napapagalitan ko. Well, you mentioned, Com Willie, na you started way back, as a statistician. And this is something that parang mga people are like, huh? Paano nangyari yun? Statistician, you were right beside. Sino ba katabi mo na? Si Dr. J o si Smoking Joe? Kung sinong panel, kung sinong anchor. Okay, so ang katabi mo, Joe Cantada, Pingoy Pengson, Seb Sarmenta, yan, the legends, no? So, doon ka nag-start. And so, we were counting kanina, no, right before we started this interview. You are now entering your 40th year. 40, hindi po 1-4, 40. 40th year as part of the PBA na walang putol. This is, continuous, from 1984 and now we're about to enter 2024. Grade 2 ako nun. Hindi ka grade 2 nun, nagtatrabaho ka na nun. Ako ang grade 2 nun. When we were talking about that, and there was a realization na, oh my God, I'm entering my 40th year in the PBA. Ano epekto sa'yo nun, Kume? Sa akin, parang malaking bagay yung 40 years ko sa PBA. Ang dami ko natutunan, ang dami ko naging commissioner, ang daming opisyalis na dumaan sa akin, coaches, players. So nakita mo yung iba't ibang galaw, iba't ibang ugali, iba't ibang sistema. So yung experience na yun ang malaking tulong ngayon sa akin dito sa pagka-commissioner ko. You mentioned that in the 40 years, hindi mo paano mo bibilangin, no, all the players and coaches and governors and team owners that you've crossed paths with, naman nakausap, 'di ba, nakatrabaho. Are there certain people na parang napakalaki na naging influence sa'yo in how you lead the PBA? Madami. Isa na si Mr. Bobong Gueles. Nakita mo kung paano sa mag-alaga at paano niya tingnan yung mga panelists niya na pati ultimo tie, ultimo suot, ultimo pin, lahat tinitingnan niya. For the benefit of the younger viewers, of course, the late great Bobong Veles was the head of Vintage Sports. That for many years, sila yung broadcast coverer ng PBA. Ako nga personally, my dream was to work for Sir Bobong. Hindi ako pinalad, never had the chance, but I got to work with many people who work for him at mga naging mentor ko din like si Seb. So in a way, parang I also benefited from the values and the leadership of Sir Bobong. Magmi-meeting kami ng 12 lunchtime. Tatapos ko siguro kami mga 1-2 in the morning. Dire-diretso yun, usapan lang kung anong paano yung coverage o paano pag may kulang na players, yun ang pupunta. Lahat ng nitty-gritty natutunan ako kay Mr. Bobong. Si Joe Cantada naman ang sinabi sa akin na hindi ko malilimutan na, Willie, mahalin mo trabaho mo at mamahalin ka ng trabaho mo. Yun ang tumatak sa utak ko. So, yung mga madami eh.
madaming Miko, madaming tumulong sa akin at nagturo sa akin. Let's say, from a leadership position, kasi you started on the broadcast side, now in terms of you actually running the league, nung tumawid ka na from broadcast to the commissioner's office, in terms of whether it was a team owner or team governor or even our past commissioners, no, sino dyan yung mga napakahalaga ng natutunan mo from them and has influenced your leadership style now? Parang mga commissioners. May commissioners na magaling sa rules. May commissioner na magaling sa marketing. May commissioner na magaling sa PR. May commissioner na napaka-stricto. Lahat yun. Swerte ko, dumaan ako sa kanila. Natutunan ko kung paano nila atakihin, kung paano nila itrato ang mga tao. So, malaking bagay sa akin yung mga dati kong commissioners sa sitwasyon ko ngayon. So, if yung mga nakaraang commissioner, may kanya-kanya silang estilo, right? Ano ang style mo as a commissioner? And have you been consistent with that style? Or yung leadership style mo rin ba kung may nag-evolve din yan, no? In your many years as commissioner? Yung leadership talagang mag-evolve ko, depende sa panahon eh. Dati walang social media. Dati, dyaryo ka lang. So, talagang kailangan mapag-aralan mo yung mga ganyan. Yung leadership ko, hindi ko masasabi siguro. Ang magsasabi kayo. Yung mga taong na nakasama ko. Kayo magsasabi ko anong klase yung leadership ko. So, ang sa akin lang, ang mahalaga, loyalty. Pag loyal sa'yo o loyal ka sa isang kumpanya, ano yan, dire-diretso na yan, Miko. Nandyan ang mamahalin na yung kumpanya, nandyan na yung pagtatanggol yung kumpanya, nandyan yung kung anong maganda para sa kumpanya. So, dire-diretso na yung mga yan. Kaya, malaking bagay yung loyal ka sa pinagtatrabuhan mo. Nakita ko sa madaming tao na hindi lang yung galing. Kasama na, siyempre, kailangan may galing. Hindi lang yung galing. Yung galing, mahal mo yung trabaho mo at loyal ka. Yun ang sa akin, importante pag nakita ko ang isang tao. And that's really connected to your relationship with the PBA for 40 years. 40. That is pure loyalty to this entity, to this institution. So, Kube, why have you been so loyal to the PBA since 1984? Hindi ko alam din. Buti natanong mo sa akin. Pero sa akin, tingin ko, mahal ko ang basketball. Mahal ko ang PBA. Pagtatanggol ko PBA, parang sinasabi ko sa mga referees ko, pero pasensya na, mga referees, hindi nyo, kung papabaksakin nyo PBA, ako muna makakalaban nyo. So, siguro ganun na. Parang kalahati ng buhay ko, basketball eh. So, ito na kinalakihan ko. Ito na yung sinasabi ko, yung gilas, bawi ko na to. Ito yung magandang ginawa sa akin ng basketball. So, ito naman ang balik ko sa basketball na magsilbi sa gilas sa nangyayari ngayon. I was going to ask you what were the proudest achievements of the PBA? Kasi patapos na ang taon, di ba? It's a time for looking back and reflecting, and you mentioned PBA and Gilas, no? Yang dalawang yan, no? Para sa mga tao, players, coaches, and for you, Commissioner, na parang mahirap siyang paghiwalayin, no? Parang ano yan eh, magkasama siya. That Asian Games gold, was that the proudest achievement of the PBA as an entity in 2023? Or were there other things that gave you so much pride and joy na nagawa ng PBA? Sa akin, nung 2023, sa akin yung Gilas at yung na-hit natin yung 56,000 plus na record natin. At itong Gilas, itong Asian Games. Kasi sinasabi ko nga, miracle team to eh. Hindi mo akalain na magcha-champion. Ni semifinals o quarterfinals, hindi talaga namin naisip. Kahit yung mga players, sorry sa mga players, pero sa akin, alam ko, mga 4 or 5 days lang,
Tapos sabi ko nga kay Al Francis, balik na tayo sa Hong Kong. Magbakasyon tayo after 5 days. Pero nagdire-diretso. Nagdire-diretso yung chemistry, yung galing ni Coach Tim, yung pakisamahan ng mga players. At nandun kami lahat. Chairman, Vice Chairman, Al Francis ako. Talagang tinutukan namin. May kasamang ang tsamba, swerte. At siyempre, yung ginawa ng players at coaches sa team. Paano mo ma-describe your happiness in that gold medal moment with yung sabi mo nga, unexpected, miracle team, grabe pinagdaanan. I even wonder if, were you there acting or behaving like a commissioner, or were you there as, kasi parang iba yung commissioner, which you can be very detached, di ba? Parang kumbaga, di ba? Leader, detached, very poised, or were you there as an actual member of a team? May pagkakaiba yan eh. Lahat kami. Walang commissioner doon, walang chairman, walang vice chairman, lahat kami. Nagbubuhat kami ng mga pagkain, nagbubuhat kami ng Ikaw? Oo, ako nagbubuhat ng pagkain, nagbubuhat ng tubig, lahat yun. Nagbibigay kung anong makakain. Yun, walang kung anong posisyon mo, kung ano. Ganun, kaya siguro naging successful din yung team na yun. Walang ere, pwede kang utusan, si team ko nahihiya nga sa akin, nahihiya sa amin. Wala. So kaya siguro ganun ka solid. Ganun kasi na bili mo 12 days sa practice. Hindi mo alam kung sino ang players. Last 4 days, hindi mo pa alam buo yung players. 8 lang. Pumunta doon, kulang-kulang pa yung players, nakakuha ng papeles last 2 minutes bago lumipad. Pagdating doon, wala kaming court para mag-practice. Wala kaming bola. So yung lahat ng, sabi nga ni Gov. Al Francis, siguro may kakalabasan to. Itong lahat ng ginawa sa atin. Yun nga. Pero Miko, totoo. Araw-araw, before the game, after the game, halftime, dasal ako ng dasal doon. And when you were counting out the seconds na, alam mong gold medal na, how emotional were you? Maybe not even as a commissioner, but, di ba? As a Filipino. As a Filipino, iba, yung saya, yung yakap namin ng mga players na hindi mo talaga aakalain na iba yung yakap na yun na nakikita mo yung players na naiiyak ka na rin. So, umiyak ka nun? Maluha-luha ako nun. Honest. Maluha-luha ako nun. Nung nakuha natin yung pagkatalo lang natin sa China, may mga nagte-text na sa akin mga fans congratulations sa China. Sabi ko, malayo pa to. Hindi po. Nung tinalo natin ng China, parang gold na sa amin. So, di ba? Nagte-text sa akin yung mga fans. Sabi ko, maraming salamat. Diretso yung suporta. Ang laking bagay. Hindi namin akala. Sinabi ko nga kay Chairman, paano natin ipapanalo to? Siguradong talo tayo dito. Pag natalo tayo dito, baksak ang PBA pero kailangan natin gampanan. Kailangan natin tulungan ang Gilas. Hindi natin papabayaan. Yun din sabi nila. Alam natin babaksak pero hindi naman natin kailang pabayaan. So yun ang kagandahan naman. So that Asian Games, as you said, miracle gold, no? And the euphoria and the celebration, no? Napasaya ang fans all over the country. Ano ang naging epekto niyan sa PBA? Maganda. Hindi lang sa PBA. Sa basketball. Sa basketball. Tingnan mo, naglabasan lang iba't ibang liga. Ang dami. Inimbita ko itong liga na to, itong liga. So parang boxing yan. Nanalo si Pacquiao, naglabasan yung mga gym. Nanalo si Efrem Bata, naglabasan yung mga billiards hall. So ganun. Tapos nabalik yung, kasi medyo pa-down na yung basketball noon ang PBA dahil sa mga nangyari. Nung naipanalo yon, super. Balik ulit sa mapa ng sports ang PBA. You mentioned earlier na when you were part of that Asian Games team,
You were not there as commissioner. You were there kung ano kailangan. Di ba? Magbigay ng inumin, magbitbit ng pagkain. Wala commissioner. That down-to-earth quality, which I know people know. Yan ang signature mo yan. Hindi ka, alam mo yan, di ba? Hindi ka yung parang, what's the exact term? Stuffy, strict na, di ba, na commissioner. You are very down-to-earth. You're proud of that. Saan mo nakuha yung ganyang values at yung ganyang beliefs sa buhay? Siguro sa dad ko. Kasi yung dad ko sinasabi niya na, Juan, mag-ipon ka, ito gawin mo, lagi ka marunong makisama. May nangyari pa na may kumuha sa akin isang liga eh. Kwento ko lang na, Dad, kinukuha ko nito. Bibigyan ng times 4 yung sweldo ko, tapos bibigyan pa ako ng kotse. Dito na ako. Sabi ng tatay ko, ba't kailangan mo ng pera? Na ano ako doon? Ganun ba? Parang ganun ka ba? Papabayaan mo yung PBA? So, yun. Oo nga. Buti na lang nga, tama tatay ko. Kung hindi, wala ako sa PBA. Hindi ako naging commissioner. So, hindi natin babagitin yung liga na yun. NBA ba yan? Hindi. Ay, di sana nagsama tayo kung sakali. So, you got it from your dad. Would you say that your down-to-earth approach is your strength as a commissioner? Hindi ko din masasabi. Parang advantage mo, kilala mo lahat ng tao. Ball boys, ref, lahat. Disadvantage mo, kilala mo lahat ng tao. Paano naging disadvantage yun? Barkada mo. Okay. O buweba. Ganyan. Paparusahan mo. So, yun yung mga mahihirap. Yung mga kaibigan natin sa board. Siyempre, kailangan mo magdesisyon eh. Ng dapat kung anong dapat sa liga. Maghihinanakit sa yun lang ang ayaw ko nun. Na may magtampo sa akin. Na may maghihinanakit. May magalit sa akin. Hanggang ngayon. Ayaw ko nung ganun. Well, that's something na, kasi lahat naman ng, kanina pinag-usapan, bawat leader may kanya-kanyang estilo. Yeah, may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang paniniwala. Some leaders are not approachable kasi masyado silang stricto or bilis magalit. So medyo may distance. In your case, you're very approachable, highly approachable, all levels. Yeah? All members of the PBA community, pati fans. Pwede ka lapit, hindi ka bawal lapitan, 'di ba? I'm sure they message you, ganyan. How do you work with that kind of setup that you are super approachable na lahat pwede magtanong sa'yo na, ganito, ganyan. Parang, how do you manage that? Masaya ako dun eh. Masaya ako na nakakusap ko yung fans, players. Kung mapapansin mo, pag second half, umaakit ako sa lower o upper box, kinakausap yung mga fans. Ano ba sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo sa liga? Lalos nun, kung mataas yung presyo ng tickets, kung eto, hindi kami makakain. So, pinupuntahan ko, parang masaya ako dumiko na nakakahalo ko kahit sino. Fans, security guard, mga bossing ng malalaking kumpanya. Parang kaya natin kausapin ng ganito. Masaya ako doon. Kaya siguro, masaya talaga doon. Kaya nga, di ba, ang halos na bansag sa'yo is the amiable commissioner, di ba? Kasi nga, napaka-friendly mo, napakadaling kausap. I know the players are very comfortable talking to you. Kung minsan si Bobelga, masyado nang komportable, di ba? Yakap ako na. Kinikis pa ako, nakakahiya. Kinikis ako sa publiko. No, but you have great relationships with the players. Kahit parusahan mo, they understand. Di ba? Pwede niyong pag-usapan. I think fans are also very curious about your working relationship with the PBA board. Na, paano ba yan? Like, I'm sure fans have asked you, paano ba? How does it work na ikaw a commissioner and then may PBA board of governors? And as you mentioned, these are powerful decision makers, members of the biggest companies in the Philippines. Pwede ba natin i-share sa mga tao, what's it like working with these very important people
Some have strong personalities. Some are just as down to earth as you. But bottom line, mga big time tong mga katrabaho mo. What's it like? Swerte ako na sila yung governors sa panahon ko. Kasi nung bagong, yung bagong mag-commissionership, di ba, medyo may away yung dalawang grupo. So, wala, dire-diretso. Sabi nila, ikaw muna mag-commissioner. Ayoko talaga. Ayaw mo talaga? Ayoko. Hindi mo ba pinangarap to? Hindi. Ayoko talaga maging commissioner. Sabi ko, bakit ako? Pwede mong ito ilagay natin, ako magpapatakbo. Pero huwag ako yung ulo. Hindi. Kahit isang buwan ka lang. Ito, sige. Bigyan ko kayo ng 7 days. Na siguro naman, makakakuha kayo. Kasi madami naman dyan. Kasi yung dad ko, ayaw niya. Ayaw niya na kunin mo yung commissionership? Ayaw niya. Tapos yung mga friends ko, ayaw niya. Yung isang lolo ko, si Lolo Bart Galarpe, kuhanin mo yan. Kasi karangalan natin, maganda sa pamilya natin yan. Once in a lifetime yung dadating sa'yo. Ayoko pa rin. Ayoko. Tapos tinanong niya, sabi nila, Willie, pag hindi mo kinuha ang commissionership, sasara PBA. Bakit ako? Bakit naman sa'yo? Bakit naman sa'yo binagsak yun? Ayoko talaga. Bakit naman ako? Usap-usap, kinausap ko ng staff ng PBA, kuhanin mo na para sa amin. So medyo ganun. Pero ayoko pa rin. Yung isang barkada ko na sinabi sa akin, baka ikaw ang mapagsama-sama sa mga governors. Baka ikaw yung susi. Sabi ko, pwede . Sinabi ko sa governors yun. Kukuhanin ko lang to kasi watak-watak tayo. Kailangan natin magsama-sama ulit. Ang unang-unang gagawin ko, pagka-proklama niyo akong commissioner, after 3 days, pupunta lahat tayo sa Hong Kong. Sama-sama tayo doon. So, konti. Ngayon, napaka-solid na ng mga governors. How unified is the PBA Board of Governors? Sobra. Isang salita. Buo yun. So, hindi ko na makontra. Wala kampo-kampo to. Wala nang kampo-kampo. So ako naman, solid . So, kailangan ko usapin mo, solid na masyado. So, yun ang kagandahan nga na maswerte ako na sila yung governors ko ngayon. You spent so much time with the Board of Governors. So kayo as an entity, kayo nagde-decide, di ba? The future of this league. You look at, we looked at 2023, the Asian Games gold was such a huge achievement at napakalaki ng impact sa liga. What will 2024 be like sa mga pag-uusap mo at pagkuntuhan and planning with the Board of Governors? What do fans expect in 2024? One, yun nga, may marching order sa akin ng board. Sana makakuha tayo ng expansion team. Tinitingnan natin, mahirap . May kinakausap ako, okay sila, biglang magbabag down. So may kausap ako, okay sila, biglang hindi. So, ang hirap, that's one. Two, yun nga, siguro sa panahon na yun, alam na nyo na sinabi ko noon sa interview ko na papalakihin natin o papaayos natin ang coverage. Masusing pinag-aaralan natin ng TV5, Signal at ng PBA kung paano pa mapapaganda ang coverage. Ito, medyo naluto na at siguro by this time alam na nila kung ano nangyari. And also by coverage, it also means how to reach all the different fans. May mga fans na nanonood ng TV, may fans na gusto sa cellphone, may gusto sa laptop, may di ba? Ano yan iba-ibang age group, iba-ibang behavior. Yun yung hirap na nataon ako na iba't pang platforms, iba't iba yung mga technology. Naabot mo yung TikTok generation diba? Lahat, diba? Ano lang nun, hindi ko pa nga alam kung ano yung Twitter. Twitter? Ano yan? So ngayon, ang dami na. Tapos yun nga, ang daming basher. Dati naman wala . Diaryo lang, hindi ka tinitir. Ngayon,
Araw-araw may tumitira sa'yo. Araw-araw maganda o pangit ang ginawa mo. Aabot. Talagang so ganun talaga yung mga fans. Kailangan matutunan mo din sila kung saan sila nanggagaling, anong. Kasi ngayon lang sila makapagsalita na hindi sila nakikita. So, intindihan mo din sila na minsan talagang gusto lang mang-asar, makapagmura. So, kailangan tingnan mo din, intindihan mo lang sila, huwag mo masyadong dibdibin. Yes, Kasi kung dinidibdib ko yun, wala na ako sa PB. Do you still get affected pag may aabot sa iyo na yung may mga fans na hindi masaya, fans na hindi na. lalo na kung natatalo yung team nila, Wala. meron silang gustong sisihin, di ba? So wala. Hindi na. Kunwari, ito, may ganito. Sige, bayan mo na. Yeah. Hindi lang nila naiintindihan. Hindi nila nakikita yung sitwasyon. Hindi nakikita yung kung bakit natin ginawa to. Yeah. Sabi ko, okay lang. Basta tama naman yung ginagawa natin eh. Bayan mo na talagang ultimo nga bata eh. Na hindi nila binabash nila eh. Yung binabash nila ako pa. Okay lang yan. Okay lang. Talagang may ganun. Is it part of the job? Talaga. Kasama sa trabaho yan. Ngayon kung inabutan to ng mga ibang commissioner, hindi ko alam kung paano nila Wala pa Facebook. Ang dami. So ngayon lahat, di ba, kailangan punta mo Facebook, punta mo yung X na nga ngayon, puntahan mo yung TikTok. So, di ba? So, ganun naman talaga. Ganun talaga ang technology. Ganun talaga paano umunlad. Right. So, maganda naman para sa atin lahat yan. So, kailan mo ilo-launch ang TikTok channel mo? Baka yan na lang hinihintay ng taong bayan. Baka dyan bumagsak ang PBA pag nag-launch ng TikTok. Baka tapos na ang career ko dyan. Diba, medyo magda-dancing trends tayo doon. Ibang talent na lang. Okay, so yes, fans have the right kasi fans are emotional. Mahal nila yung PBA. When you love something that much, when it's such a part of your life, you are emotional, di ba? Oh. So pag galit ka, i-express mo yun. Ikaw ang easiest target eh. Di ba? Di ba? Sino ba pwedeng pagbalikan ng galit dito, di ba? Ubus ako doon. In your intimate knowledge of the PBA and its fans, sa tingin mo, Kom, what would make the PBA fans most happy? Ano yun? Makita nila na sa akin, makita nila na, yun nga, balanse yung teams, nakikita nila yung games. Yun nga, yung pag-aano natin ngayon ng bago nating channel, yung makita nila yung PBA, makita nila yung mga players. Kaya ang ginagawa ko, dati may home court tayo, di ba? Mapalapit ang mga players, mapalapit kami, PBA, sa mga tao, sa eskwelahan, sa barangays, bigla tayong pupunta. Yun, matutuwa yun. Nakikita mo talaga yung ngiti ng tao pag may players na kasama, nakakalaro. Yun ang nakikita ko nung nag-home court kami. Do you have a personal dream? Kasi syempre, may mga plano, may mga ambisyon, maybe bawat governor may sarili-sarili silang mga vision for the PBA. Ikaw, as Commissioner Willie Marcial, as someone who is entering his 40th year in the league, meron ka bang personal na pangarap for the PBA? Saan yun? Mapalapit nga sa tao, makapaglaro na tayo ng regular sa out of the country. Dadaan tayo naglalaro sa out of town eh. Gustong-gusto nila. Yung makalaro tayo sa ibang bansa, mapakita natin ng basketball ng Pilipinas at mapuntahan din natin ang mga kababayan natin doon. Sabik na sabik yung mga tao doon eh. Yun sa akin. Once a month, makalaro sa ibang bansa, malaking bagay. We've done an official game out of the country, no? Madami. Marami na, di ba? Exhibition games, yes. And official. But let's say North America, talagang official counted talaga sa that's part of the dream. Yun ang gusto ko na, yun nga, may nakipag-usap sa atin. Ang dami nakipag-usap sa atin, Miko. Iba't ibang bansa. Pero yun nga, parang expansion team. Hanggang usap lang. Hindi makalipad.
When you look at the status, the health of the PBA right now, how healthy is the league in terms of all the big factors, fan attendance, revenue, happiness of the team owners, happiness of the players, compensation. I mean, kumbaga sa ito ang state of the PBA according to Commissioner Willie Marcial. Hindi mo masasabing lahat satisfied. Hindi mo lahat masasabing lahat masaya sila. May iba't ibang parte na masaya sila dito, pero hindi naman sila masaya dito. Masaya sila sa desisyon ko na to, pero hindi naman siya ayon dito sa ginagawa natin. 50-50. Ang mga kahit mga players, ganito, okay sila sa sweldo, pero yung playing time nila, sa mga owners naman, yung sana ganito, sana ito, madaming suggestions sana ng mga owners na ito gawin mo. So hindi ko ma-satisfy lahat maski na coaches, maski na yung mga fans. So talagang kailangan timbangin mo, kailangan mapag-aralan mo kung paano at least mapagbigyan lahat o at least makaparehas ka sa lahat. Well, sa bagay ko, you're not trying to win a popularity ko. Sabi nga nila, you wanna be popular, mamigay ka ng ice cream na libre. But you wanna be a leader, mahirap, you can't please everybody. In your long tenure as commissioner, ano yung mga decision that were very tough? Yung halos di ka makatulog, but you felt strongly about it. You even if may whatever, may pushback o may opposition, but you made the decision. Tough decision, no regrets. You're proud of that decision, no matter how difficult or controversial it was. Ano po yun, Com? Number one, yung nagbabol tayo sa yung COVID. Yeah. Yun, hindi natin alam kung ano mangyayari doon. Kahit buong bansa, kahit buong mundo, hindi natin alam kung ano mangyayari. Sinubukan lang natin. Nagpapasalamat nga ako sa presidente natin na pinayagan tayo. Katulad na nag-uusap tayo kanina, Miko, di ba? Walang gumagalaw. Ni entertainment, ni gobyerno. Sinubukan lang natin tayo, PBA, magbabol na pinayagan tayo. Because you felt the future of the league depended on it. Tama. At pwede mo yun, 5 buwan, walang basketball. Tapos, pinagbigyan tayo ng mga owners na dire-diretso pa rin ang mga players. So, yung hindi ko alam kung ano mangyayari. Pag may nag-positive, anong gagawin ko? Pag na-positive ako, anong gagawin ko? At yung mga tao, ititigil ko ba? Kita nyo na, dapat talaga di nila tinuloy yan. Diba? Itutuloy ko ba pag may nag-positive? Anong gagawin ko? Pag ako nag-positive, saan ako pupunta? So, lahat yun. Hindi mo alam kahit sino, yun ang isang mahirap na kailangan naman natin gawin para tumuloy ang liga at para maging example tayo ng buong nansyon na kaya. Kung kaya ng PBA, kaya nyo. Yun ang isang mahirap na nangyari dun sa akin, yung nagka-COVID. Because a lot of people were against it. Marami nagsasabi, hindi kaya ng PBA, pang NBA lang yan. You heard that, no? Yung mga ganyang klaseng batikos and skepticism, So, if being down to earth is one of your admirable qualities, yung yung admirable tigas ng ulo. Kasi kailangan ng niyan, di ba? If you're a leader, you need to be stubborn. You need to trust your gut. Yan naman sa mo nakuha ko. Hindi ko na alam kung saan nakuha yung tapang kong magmura. Sorry So, siguro, kailangan Kailangan, katulad nga, mga players, napakalambing sa akin, pero pag nagdesisyon ako, hindi na sila umaangal. Hindi, tatapikin ako, halikan ako, didibdiban ko naman sila. So, ganun, pati sa mga referees ko, ganun din ang sinasabi ko, na kung napapagalitan ko, nasususpend ko, kailangan ipakita mo na
medyo tough ka ng konti at kailangan pakita na ikaw namumuno. Hindi pwedeng malambot ka, Miko. Kakainin ka dito. When you are inside, whether it's MOA Arena or Field Sports or Araneta, and it's a championship, Game 7, ganyan. Puno, no? What does it feel like as being the leader of this entire league, the man largely responsible for the direction and the present and the future of the PBA, na all these fans are here because of the decisions that you make, both big decisions, small decisions, day-to-day decisions, itong mga bagay na hindi na nakikita ng mga tao, all these tough meetings and conversations. Ano pakiramdam to be at the center of all of that? Hindi mo kailangan, hindi ko tinitingnan na dahil sa akin. Hindi ko tinitingnan na kaya pumasok yung mga tao dahil sa mga desisyon ko. Kaya sila pumasok, mahal nila yung PBA. Kaya sila pumasok, nagugustuhan nila yung laro ng PBA. At may tiwala sila sa PBA. Hindi sa akin dahil, Miko, kahit nagdesisyon tayo o hindi dahil sa atin. Dahil mahal nila PBA. You're really down to earth. Ay mo talaga, hindi mo aaminin talaga that you play an enormous part. So kung di mo aminin, which will make people respect you even more, sino yung mga personalities ng PBA, whether it's players or coaches, na in your view, because you have the best seat in the house, di ba? Ramdam mo yung pulse of the fans, di ba? Sino tong mga personality, faces of the PBA that para capture the imagination of people? They make them go to Bulacan sa Philippine Arena because of their whatever, whether it's charisma, fighting spirit, galing sa coaching, galing sa laro. Sino tong mga to? Malaking tulong yung governors. Sila yung nag-ano sa akin na dito papunta. Sila nagsasadya sa akin. Sila, ang gaganda yung mga advices nila, malaking tulong sa akin, yung Board of Governors. Pangalawa, players and coaches. Yung players, kung magaling ka, sikat ka, pupuntahan ka talaga. Malaking bagay yung mga players. Are you allowed to mention particular players? O natatakot ka na baka pag nagbanggit ka, ay, nako, favorite pala ni Kobe. Hindi sa favorite. Alam naman nila lahat. Parang yun ang sinasabi ko eh. Kay Ma'am Shena, sa production, sa mga tao ko, ba't ako speech? Hindi naman ako papakinggan ng mga tao. Anong pakialam sa sinasabi ko? Hi, hello lang ako. Ang gusto niya makita, mga players. Kaya kita mo sa draft, hindi ako magsasabi na first pick is, hindi, bayami mga players, yung mga coaches. Yan ang gusto makita ng mga players. Hindi naman nila ako gusto makita. Nagagalit pa nga sa akin. Yun ang sinasabi ko, di ba? Bayaan mo, sila yung stars. Sila ang gumawa ng PBA. Bayaan mo sila. Ako, background lang ako. Kung anong dapat desisyonan. Pero yun nga, bakit ako mag-speech na mahaba? Di na makikinig. Tanungin kita. Narinig ba, Miko, naging speech ko? Di ba? Yan lang, kamusta? Magandang gabi. Tama na yun. Ibigay mo sa mga sikat, sa mga players, at sa mga coaches. Sino to mga players with this? Kasi syempre ikaw, you've been in the PBA for so long. You can already spot somebody special. We're not saying that others are not special, pero gano'n lang talaga. There are certain people, certain players na medyo may kakaibang quality. Okay? May mga Charisma. Okay? Name one player na isang tingin mo pala, yung player na yan. Kahit hindi pa yung ngayon. Like, Senator Jaworski, Alvin Patrimonio, si Junmar, si Scotty. So yung madaling lapitan, hindi suplado, nakikipag-usap sa mga fans, sa mga coaches. Yun yung likable eh. So yun yung mga yun. Katulad sina Alang Kaidik, sina Atoy ko nung araw. Yun ang gusto ng mga tao. And isn't that also the lifeblood of the league? Kasi ikaw na nagsabi, di ba? They're not going to pay a ticket at mag-LRT
to watch your speech. Ikaw na nagsabi yan, ha? Totoo naman yung sinasabi ko nga sa ba't ako magsasalita? Sabi ko kung siya, Mon Fernandez, ate ko. Diba nung araw, diba yun ang titingnan mo? Hindi ko naman tinitingnan yung commission. Sorry sa mga commissioner. Pero hindi ko naman tinitingnan. No, it's really the truth. I mean, syempre, if the speech is great, it inspires fans. Pero hindi yun yung dahilan, di ba? Ang dahilan is, yes, to watch Senator Sonny Jaworski, to watch El Presidente, to watch Cathy Thompson, to watch L.A. Tenorio, Calvin Abueva, etc., etc. When you were growing up, did you have a basketball idol? Oo. Lakers. Mababanggit ko Pilipinas eh. Lakers. Ano to? Jerry West, yan? Jerry West. Elgin Baylor. Elgin Baylor. Magic Johnson naman. Sobrang ako inatras eh. Sobrang ako inatras eh. Baka Will Chamberlain saka Jerry West eh. Showtime na pala. Okay. Showtime. So, sa PBA, I mean, what's there? Nung nag-start PBA, mid-70s, you were in school. Who was that? Who was the one who inspired you to become a statistician? Player yan. A player is, sina atoy ko, sina Mon Fernandez nun. Teka muna, magkaaway yun eh. Chris Patoyota yun. Hindi, yung talina sila. Si Coach Sunny, si Alan. Yun. Pinapanood ko sila. Hindi ko nga alam kung nandun, si General yata, rookie pa yata. Rookie pa yata. So, yun. Yung mga yan. So, di ba? Ang sarap panoodin sila. Pero mo, nagtatrabaho na ako, may sweldo na ako, nandun pa ako sa harapan ng PBA, napapanood sila. Nakakatuwa yun. I have two last questions for you. One, is this a dream job for Willie Marcial to be commissioner of the PBA? Hindi ko nga pinangarap. Hindi ko pinangarap na maging commissioner. Pinangarap ko lang na makapagtrabaho sa PBA. Makapanood ng PBA. Ng libre. Ng libre. Tapos pag may kasama ka mga kaibigan, may ipapasok mo. Yung yabang mo na ipapasok mo sila. Yung yabang mo. Yun lang. But does it feel like a dream job? Oo naman. Madaming nagsasabi sa akin na pangarap ko yan, pangarap ko maging commissioner kung alam lang nyo. Nasabi ko. Pero, di ba, talagang madami may gustong maging commissioner. Na tsambahan lang natin, na swertehan lang natin o hindi ko alam kung swerte o malas tong pagka-commissioner ko. Pero yun nga, katulad sa inyo na madaming tumutulong sa akin. So malaking bagay yun. My final question, how excited are you for the future of the PBA? Sobra. Kasi nandiyan pa, ang dami pa mga players na dadating. Nandiyan yung mga collegiate na magagaling na nag-i-evolve lang yan, Miko. Sa tagal-tagal na, 50 years na ang PBA by next year. By 2 more years. Hindi nawawala eh. Makikita ka, may excited naman. Dadating sa ganito. May excited naman. May dadating na player. May bagong team. So, hindi ka mananawa. Hindi ako mananawa na sabihin, tagal ko na dito, na-excite pa rin ako, natutuwa pa rin ako, at pagmamalaki ko talaga ang PBA. At kailangan pagmalaki din ng PBA that you've spent majority of your life, and majority of the existence of the PBA, it is not an accident that you've been part of it every step of the way. Commissioner, maraming salamat din. We wish you all the best congratulations on 2023. And we wish you all the best in 2024. Salamat din sa inyo. Ang laking tulong niyo sa akin. Paulit-ulit lang ako, pero talaga from my heart, bottom of my heart, maraming salamat. Yun.